Hello mga math enthusiasts! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa sum and product of roots of quadratic equations. Okay, so bago ko simulan ng video tutorial na ito, siguraduhin na munang napindot nyo na dyan ang like button. Sige na mga anak ko, pindutin na ang like. At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na rin dyan ang subscribe button. At i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay na like, na subscribe at na-hit na rin ang notification bell? Kung okay na, tara na, simulan na natin. Okay, so, ang formula para sa sum of roots, kung hindi natin i-identify yung roots at sum lang yung kukunin natin, that's negative b over a. Okay, so, eto yon. The sum of the two roots, wait. Saan ang ballpen? Okay. So, the first root plus the second root, kunin mo lang yung value ni b or yung negative b over a. Siya na yon. And then, for the product, so, x sub 1 times x sub 2, divide mo lang yung value ni c and then ni a, yun na yung product. Okay? So, i-apply natin siya ha, dito. Oops, bakit na enter? Teka. Anong nangyari? For a while lang ha. Saglit lang. Ayan, sorry. So, we have here this equation. We are going to identify A, B, C, and then identify natin yung mga roots and then yung sum and product nila, ha? Since mabilis lang naman mag-identify ng roots, so nahin na natin yung sum and product. Okay, so sa pag-identify ng A, B, C, dapat naka-standard form, ha? So, x squared plus 4x plus 3, ang A natin ay 1, ang B natin ay 4, ang C natin ay 3. Para daw makuha yung sum, x sub 1 dapat yan na, and then x sub 2, x sub 1, x sub 2. Okay, ang kailangan natin gawin is negative b over a. So, negative b over a. Okay, so that is what? Ang negative b natin, so that's equal to negative 4 over, ang a natin ay 1. So, negative 4 over 1. So, ang sum natin dito ay negative 4 lang. Okay? Kasi negative 4 divided by 1 is negative 4. Para naman sa ating product, okay, that's a C over A. So, C, ang C natin, ilagay nga natin. Okay, ang C natin ay 3, ang A natin ay 1. So, obviously, ang ating product ay 3 divided by 1, 3. Okay. Pero kailangan natin yung roots. Okay, ano yung roots nito? Factoring na lang tayo para mabilis, ha? So, we have here x. Ano ang factors ni 3 na magbibigay sa'yo ng 4 pag inad? That's 3 times 1. Kasi 3 plus 1 is 4. Okay. So, dahil parehong positive yan. Okay, pagkatapos, equate natin sa 0, x plus 3 equals to 0. So, that's x is equal to negative 3. Okay, and then, x plus 1 equals to 0. So, x is equal to negative 1. Ay, sorry, negative 1 tas 3 sinulat. Okay. So, we have there negative 1. So, negative 3 and then negative 1. I-check nga natin sum. Negative 3 plus negative 1. Check. Negative 4. Negative 3 times negative 1. Para sa product, we have positive 3. So, tama yung nakuha nating sum and product. Okay, for this one naman, x squared minus 6x minus 18 equals 0. Ang A ay 1, ang B ay negative 6, ang C ay negative 18. Okay, let's try. So, x sub 1 plus x sub 2 is just negative b over a. Ano ba ang b natin? Ayan ha, laging babalik sa formula. Ito, negative b, so negative, tapos negative 6 over, ang a natin ay 1. Okay, so negative times negative is positive. Positive 6 over 1 is 6. So, ito yung ating sum.
For our product, so negative 18 kasi C over A, di ba? Ito, C over A. So, negative 18 over ang A natin ay 1. So, negative 18 divided by 1, that's negative 18. Sige nga, kunin natin yung factors nito. Teka. Kailangan natin ng space. For a while. Factors ni 18 na magbibigay ng 6. Teka. Pwede ba dito mag-enter? Ay, ayan na. Bumaba na. Okay. So, let's have this one. Factors ni 18. So, yung 18, ang factors niya ay 6 times 3, 9 times 2, 1 times 18. O, alin dyan ang magbibigay sa inyo ng 6? So, pag minus, kasi negative to, diba? So, 9 and 2. Kasi 9 minus 2, 9 minus 2. 7 yun, diba? So, mali ako ng given. Sorry. Sorry. This is 7. Kasi nga, pinapalitan ko yung mga values nyo, diba? So, nagte-trial and error lang si ma'am. So, 7 yan. Okay, isipin mo 7 yan. Para tama tayo. Okay, so let's have this one. So, we have here X. Ay, ang gulo na. Okay, so we have here X, and then 9, and 2 equals to 0. Okay, dahil negative to, magkaiba dapat yung sign, pero dahil negative yung nasa gitna, ibig sabihin yung malaking number, negative. So, negative and then positive. Okay, so X minus 9 equals 0. So, X is equal to 9. Okay? And then, yung isa naman ay X plus 2 equals 0. So, X equals negative 2. Kasi ililipat ha. So, we have 9 and 2. Dahil pinalitan natin yung 7, sorry mga anak ha, 7 dapat to. Diba yung B natin, pinalitan natin ng 7. So, palitan din natin ng 7 to. Sana hindi nalito ha. Binago ko lang yung given kasi nga nagta-trial and error lang ako sa pagpalit ng ating mga given dito. Kaya, na-overlook. So, 7 ito and then 7. Let's try. So, negative 9 plus negative 2 is a 7. So, check. 9 times negative 2 is negative 18. Check din siya. Okay, so let's have x squared minus 49. So, we have A, which is 1. We have B, 0 yan. Yung C natin ay negative 49. Okay, so B over A, so 0. Negative 0 over A, which is 1. So, 0 lang yan, ha? 0 yung sum natin. Yung product naman natin ay 49 over, negative 49 over 1. Kasi over A. So, negative 49. Okay, so let's try to find the factors or yung roots. Okay. Enter ko na. Okay, ang roots nito, 'di ba, mag-extract tayo ng root. So, ilipat lang natin yung 49 sa kabila, kaya magiging positive yon. So, x squared is equal to 49, square root niyan. So, x is equal to positive negative 7. So, isang positive 7, isang negative 7. Positive 7 plus negative 7, 0 for the sum. 7 times negative 7, negative 49 for the product. Okay, let's have this one. We have 1, 8, and then 16. Okay, so B, negative B over A. So, negative 8 over 1. So, we have negative 8 for the sum. Okay, for the product, we have C over A. So, 16 over 1. So, 16 over 1 is 16 for the product. O, ano ngayon yung factors nito para ma-check natin? No, roots. So, X and X. So, ano ang factors ni 16 na magbibigay sa'yo ng 8? So, we have 4. Tama? Dahil parehong positive yan, plus lang yan para mabilis na. Okay? So, X plus 4 equals 0. So, X is equal to negative 4. Kasi ililipat. So, X plus 4 equals to 0. So, that's also X negative 4.
Okay, so we have negative 4, negative 4. Check nga. Negative 4 plus negative 4, that's negative 8. Check. Negative 4 times negative 4, that's a 16. So, check din siya. Okay, for our last one, we have 2, negative 6, and then 4. Okay, so negative b over a, so negative 6 over 2. So, this is positive 6 over 2. So, 6 divided by 2, 3 yan. Dito naman sa kabila, we have, what's this? C over a. So, 4 over 2. So, that's 2. Let's identify. I-slide and divide method natin, ha? X squared minus 6x plus 8. Anong factors ni 8 na magbibigay ng 6? Pag inad, 4 saka 2, tama? So, 4 and 2. Dahil positive ito, dapat pareho. Pero negative ito, kaya parehong negative. Equals to 0. So, x minus 4 equals to 0. So, x equals 4. Kasi ililipat. And then, x minus 2. I know, magdi-divide pa pala tayo. Sorry. Slide and divide. So, dahil nag-times 2 tayo, magdi-divide pa tayo by 2. So, ito ay... Teka. Okay na ba ang pagmumulto nyo? Okay na siya. Okay. So, we have ulit factors ni 8 na magbibigay sa atin ng 6, 4, and 2 dahil pareho silang negative. Pareho dapat sila ng symbol kasi positive to pero dahil negative to, parehong negative. So, 0. Divide by 2 kasi nag-multiply tayo ng 2 kanina. So, this is x minus 2. Tapos, yung isa naman ay x minus 1 equals 0. So, x minus 2 equals 0. Lipat siya. So, x equals 2. And then, yung isa naman, x minus 1 equals 0. Lipat siya. So, x equals 1. Okay. So, 2 and 1. Check nga natin. Sum. 2 plus 1, 3. Check. 2 times 1, 2. Check. So, okay na sa sum and product of quadratic equation. Now, meron pa tayong last task, yung problem solving. I-guide ko kayo, ha. Solve the problem by applying the sum and product of the roots of quadratic equations. So, the perimeter of a rectangular metal plate is 28 decimeter and its area is 40 decimeter squared. Find its dimension. So, we have to relate the measures of sum and product of quadratic equation. Ha, i-relate natin. So, the perimeter of a rectangle is twice the sum of its length and width. So, ito yon yung perimeter. And yung area naman natin is the product of length and width. Okay, so the formula para sa sum and difference is this one, ha? So, x squared minus the sum, okay, kung ano man yung sum na binigay nila, x, and then plus product equals 0. Okay? Ulit, ha, ito yung formula natin. Ito yung i-apply natin para ma-solve natin yan. So, magkakaroon tayo ng x squared minus, ano ba ang sum? Pag perimeter, sum yun. Okay? Pag area, we have, product. Ito, sum. So, ang sum natin ay 28x. Okay, plus yung product natin na 40 equals 0. Pero tatandaan nyo, sa perimeter, hindi lang naman sum na agad yung naibigay. Nag-times ka pa ng 2. So, etong gitna natin, divide natin siya by 2 para matanggal natin yung sa formula na 2. So, magiging x squared minus, what is 28 divided by 2? Tama. We have 14x, okay? Plus 40 equals to 0. Now, let's try to factor. Ano yung factors ni 14 na magbibigay sa atin ng 14 pag inad? Obviously, that's 10 times 4, diba? Kasi 10 plus 4 is 14. 10 plus 4 is 14. 10 times 4 is 40. Okay, so we have x. We have x and then 10 and then 4. Okay, dahil positive to, ibig sabihin pareho sila ng sign, pero dahil negative to, parehong negative siya. Okay, and then let's solve.
So, we have x minus 10 equals 0. So, x is equal to 10. And then, yung isa naman, x minus 4 equals 0. So, x is equal to 4. Okay, so the dimension is 10 and 4. I-check nga natin, ha? So, ang length natin ay 10. Ang length ay 10. At ang width natin, decimeter, ay 4. Okay? So, pag kinuha natin yung perimeter, P is equal to 2 times length plus width. Okay? So, 2 times, ano ang length natin? 10 plus 4. So, 10 plus 4 is 14. So, 2 times 14 equals 28, which is, yun nga yung perimeter natin dito. Okay, para naman sa area, ito times lang natin yung length and width. O, dito na natin ilagay. A is equal to length times width. Eh, ang length natin ay, kita pa ba? Sorry, dito na. Hindi na ata kita. Ang A natin ay equals kay length times width. So, ang length natin ay 10 times 4. So, 10 times 4 is 40. Which is our area. Ito. So, tama ang nakuha nating dimensions. So, paano nyo isasagutan? The length is 10 and the width is 4. Ayan, sana mga natulungan ko kayo sa inyong pagsagot sa inyong mga module. Ngayon, kung natutunan nyo itong mga bagay na ito, please i-comment yan sa ating comment section, ha. Alam nyo naman, lagi kong sinasabi na mahalaga ang mga comments ninyo para maapang video na ito at makita rin naman siya ng iba. Kaya, wag na wag aalis nang hindi nag-iiwan ng comment kahit mag-smiley lang mga anak, o kaya mag-thank you. At kung hindi pa kayo naka-register sa YouTube, mag-register na kayo para maka-comment kayo at makapag-subscribe na rin para makatulong kayo na ma-reach natin ang 100 subscribers. Okay? So, kung may mga gusto kayong itanong sa akin, i-follow nyo ang ating Facebook page, Love Ma TV. Ilalagay ko ito sa description box natin para mabilis ninyong makita yung link at mahanap ang ating Facebook page. Okay? At laging tandaan, let's spread the love of Ma. Thank you and bye!